May bagong pahayag po tungkol sa kanyang nakakaawang kapatid. Si Amy, una Amy, alam mo, bilib ako sa mga pinagagawa mo, sa mga sinasabi mo, lalo na ngayon, partner kayo ni ano, naglabas kayo ng minority report. Maraming ginagawa to si Amy na sinasang-ayunan ko, katulad niyan, pag-partner niya ng minority report kay Marcoleta. Okay ako riyan. Katulad ng paglalantad niya na yung kanyang kapatid ay adik, okay ako riyan. Ha? Katulad ng pagbira niya sa kanyang pinsan na mastermind ng flood control project, okay ako riyan. Pero ang hindi ako okay sa iyo, Amy, ang hindi ako okay sa mga ginagawa mo lagi, sinasabi mo, ay yung akala mo si Bongbong Marcos na presidente ng Pilipinas, akala mo yung batang walang kamuwang mo, yung walang kamuwang-muwang na bata ba na alagain. Mas matanda pa sa amin yan si Bongbong, senior citizen na yan eh. Ituring mo, ading mo pa rin eh. Ha? Na mga bata pa kayo na kinakailangang alagaan eh. Pakinggan po natin yung sinabi. Ito po ang mga sinabi ni Amy Marcos. Okay, kaya daw po nagkakasakit si BBM, wala kasi nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talaga nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko. Kita mo? Wala daw nag-aalaga sa kanya. Kaya siya nagkakasakit. Ano yung bata? Ang health niyang ang bibigay. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala namang umaasikaso sa kanya. Ayan po, no? Kanya-kanya daw po yung mga taga-palasyo. Walang umiintindi kay PBM. Kanya-kanya silang diskarte ng mga agenda. Sa madaling salita, kanya-kanyang nenok. Okay. Pangalagaan muna niya ang sarili niya, magpalakas siya, talikuran niya ang lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan. Wala sa kanila talagang nagmamahal sa kanya. At may tinawag pa siya na kung ano-ano naman ang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku, yan po ang pahayag ng isang anong tawag dyan? Concern na ate. Kinaasar ko sa kanya, alam niya ng adik yung kapatid niya. Sa kanya galing yan. Ha? Bata pa lang, alam na niyang adik. Bakit? Inasangkapan niya pa yung kapatid niya para makabalik sila sa Malacanang. Yun naman talaga yun eh. Yun naman yung purpose niya. Kaya sila lapit ng lapit kay BP Sara at that time. Kaya sila nanligaw kay BP Sara. Dahil para makabalik yung pamilya Marcos sa Malacanang. Yan lang talaga yun. Huwag na tayong kung ano pa iniisip natin. Yun talaga yung purpose nila ng panliligaw kay BP Sara. Gamitin yung mga Duterte para sila manalo. Masigurado nila panalo nila. Okay. Ang hinanakit lang namin, kami walang alam eh. Malamang hindi rin alam ni BP Sara. Alam nga naman sabihin nyo, BP Sara, adik tong kapatid ko pero dahil malakas ka, mag-tandem na kayo para siguradong panalo. Wala naman eh. Yun yung pinakamalaki mong marami kang ginagawa na sang-ayon ako, pero ito kasi, tapos ang tingin mo hanggang ngayon, alagain yung kapatid mo. Ang tanda-tanda na. Masyado kang concern sa kapatid mo. Dapat naging concern ka rin sa Pilipinas. Hindi ka pumayag. Ha? Dapat sa simula pa lang, ikaw na pumapil ka dyan para hindi makaporma yung sinasabi mo mga nag-iistilong presidente dyan.
talaga yung ano namin sa'yo, yung makabalik lang kayo sa pwesto kahit alam mong adiksyonist yung kapatid. Napahamak na tuloy ang buong Pilipinas. Anyways, nagbabawi ka naman, okay lang yan, tuloy-tuloy niyo yan. Tuloy-tuloy niyo ni Marcoleta yan. Kailangan natin yan, mga tagapagtanggol. Hindi naman nila basta mabanatan kasi Marcos din. Oh, alam tama po. In hindsight, tama po, alam ni PRRD. Eh, at that time, akala natin namumuliti ka lang dahil gusto niya. At that time kasi, presidente niya si Bongo, di ba? Yun eh. Siyempre, ilalagay nyo rin sa konteksto yun. Kung kailan sinabi yun ni Tatay Digong. Kasi ang pambato niya noon, si Bongo. Si BP Sara at si Bongo. Eh, nung tumakbo na, magtatapat pa sila sa Vice President, pina-atras na si Bongo. Sayang nga kung si Bongo, ewan ko ba kung bakit nangayaw pa. May laban-laban pa siya kaysa rito eh. Okay.